Guys, welcome back dito sa ating channel. So ngayon guys, may ibibigay ako sa inyong bagong information. At nasagap din natin to. So alam naman natin guys na si Pangulong Duterte, ang ating dating Pangulo, ay dinala na mismo dun sa Netherlands, dun sa ICC upang mag-trial ng kanyang kaso. Ngayon guys, alam nyo ba, hindi ba kayo nagtataka kung bakit sumama ito si dating Pangulo na wala man lang kaparag-parag at hindi man lang siya talagang umayaw. So magtataka kayo guys, alam niyo ba kung bakit? So may nasagap ako isang balita guys na ito pala yung hindi ko alam kung totoo itong nasagap natin balita or hakalam. Pero isi-share ko na din sa inyo guys yung isang ano guys, isang balita na kung saan ay isa daw itong teknik o planadong plano o maingat na plano na talagang epektibo na ginawa ni dating Pangulong Duterte. So basahin natin guys yung post na to sa Facebook. So eto guys, kaya po guys pagka napakinggan nyo to at nabasa nyo to, mapapaisip kayo na baka na totoo o baka na tama yung plano na to. So basahin natin ngayon guys. Ito guys, yung kumakalat ngayon na speculation o yung talagang mapapaisip kayo kapag nadinig ninyo itong ano na to guys, itong post na to. So ito nakalagay dito, isang patibong ni Duterte ang kanyang pagsama sa Netherlands at nahulog ang PNP at Marcos administration. Nakalagay din dito, hindi ringid sa kalaman ng madami na matagal nang mataras ang pananaw ni dating Pangulong Rudy Duterte pagdating sa larangan ng politika at estratehiya. At sa nangyari kahapon kung saan siya ay agad gustong dalhin sa Netherlands nang hindi dumaan sa tamang proseso, tila malinaw na nagtagumpay siya sa isang napakaingat na bitag laban sa kasulukuyang administrasyon at sa Philippine National Police o PNP. Nakalagay din dito guys, ang paglabag sa Rogue Statute at ang Poisonous Tree. Yan. Isa sa pinakamagagang aspeto ng batas sa International Criminal Court o ICC ay ang pagsunod sa Article 59.3 ng Rome Statute na nagsasaad na ang sinumang inaresto ay may karapatang munang dumaan sa korte ng kanilang sariling bansa para sa interim o release o pansamantalang paglaya habang inaayos ang proseso ng pagsuko. So nakalagay din dito guys, ang competent authority sa kasong ito ay ang Hukuman Supreme Court PH ng Pilipinas at ang custodial state ay ang Pilipinas din. Ngunit ano ang nangyari, isinakay sa eroplano si Duterte papunta sa Netherlands nang hindi man lang dumaan sa tamang proseso. Ito ay isang malinaw na paglabag sa batas ng ICC mismo. Ibig sabihin, anumang pasunod na hakbang mula sa paglilitis hanggang sa anumang hatol ay may tuturing na fruits of a poisonous tree. Yan ang nakalagay dito guys. Sa madaling salita, kung ang mismong pagkakaaresto ay may depekto, lahat ng ebidensyang susunod ay maaari ding ibasura. Nakalagay din dito guys, ito pa, ang pakana ni Duterte. Bakit hinayaan niya mangyari ito? Madaming nagtatanong, bakit hindi gumaban si Duterte, bakit tila tanggap niya ang nangyari? Tulad ng sinabi ko kanina, ang sagot ay makikita sa mismong mga salitang kanyang binitiwan. Kung maaalala ninyo guys, binitiwan ni dating Pangulong Duterte ang salitang Mandra, ibang presidente na naman. Isa ay gusto po pulutin ko mo. Ang problema, katrabaho na ito, kapit ko nga ako, renting din ako. Kaya, kahit sa sinabi ko, this is the Pilipino, this smartness to end. Hindihan ko manayan dahil trabaho nila ito. This is why it has come to an end. Yun yung sinabi niya mismo bago siya
isama at dalhin sa Netherlands. So nakalagay din dito sa isang pahayag na puno ng kahulugan, ipinapakita nito na alam niyang dadating ito at hinayaan niya itong mangyari. Hindi dahil wala siyang magawa, kundi dahil gusto niyang ilagay sa alanganin ang PNP, ang ICC at ang Administrasyong Marcos. Ang mensahe ay malinaw. Ang PNP at ang gobyerno mismo ang lumabag sa due process, hindi siya. Sa tingin nyo guys, so eto pa, sa ganitong paraan, hindi lang niya napakita ang kahinaan ng kasulukuyang administrasyon, kundi inilagay din niya sa peligro ang mismong kaso laban sa kanya. Yan yung nakalagay. So, ngayon guys, eto pa. Paano nahulog ang Marcos admin at PNP sa bitad? So guys, eto. Number 1, pagsunod ng PNP ng walang due process sa halip na siguraduhin dumaan sa korte ng Pilipinas. Agad nilang isinuho si Duterte sa ICC, isang hakbang na labag sa batas na kanilang sinusunod. Pagka walang gibo ng administrasyon, yan ang number 2. Sa halip na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at igiit ang tamang proseso, hinayaan nilang ng gobyerno na mangyari ito, na nagpapakita ng kanilang kahinaan sa pandaigdigam entablado. Number 3, pagtibay ng argumento na may bias ang ICC dahil sa hayagang paglabag sa Article 59.3. Lumakas ang argumento na ang ICC ay hindi patas at ginamit lamang ang mga pinunong hindi kaalyado ng kanluran. Ano ang posibleng mangyari ngayon? Ito yung tanong. Ito, UN Security Council intervention. Ang mga bansang tulad ng Russia at China ay maaaring kumilos upang suspindihin ang ICC proceeding laban kay Duterte gamit ang paglabag sa Article 59.3 bilang matibay na batayan. Pagkawasak ng kredibilidad ng ICC. Kung ipagpipilitan ng ICC ang kaso laban kay Duterte, maaaring tuluyan itong mawala ng kredibilidad, lalo na kung mapatunay na ito ay naging isang kasangkapan lamang ng politika. Yan yung nakalagay guys. Kawalan ng legal na basihan sa kaso dahil sa proof of poisonous tree doctrine, possible may basura ang kaso laban kay Duterte na magbibigay sa kanya ng isang makasaysayang panalo kahit pa sa nasa Netherlands na siya. Isang matagumpay na estratehiya. Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na si Duterte ay tagunan sa sitwasyong ito. Pero mas malalim na pagsusuri, gumalabas na siya ang tunay na nagwagi. Inayaan niyang mahulog ang PNP at ang Marcos administrasyon sa isang bitag na sila mismo ang gumapastanan sa batas. Isang hakbang na maaaring magresulta sa pagbagsak ng mismong kaso laban sa kanya. O sakaling ito ang maging dahilan ng pagbagsak ng kredibilidad ng ICC, masasabi nating nagtagumpay si Duterte sa pinakamalaking laban sa kanyang buhay, hindi sa pamamagitan ng dahas kundi sa pamamagitan ng isang maingat at matalinong estratehiya. Ngayon guys, napakinggan nyo na. Sa tingin nyo, may punto kaya itong nilalaman ng balitang ito o ng information na to? Sa tingin nyo, isipin nyo guys, isipan nyo mabuti yung mga nakalagay doon. So, possible kaya na talagang pinirano o ito talaga yung matalinong estratehiya nitong dating Pangulong Duterte. So, tingin nyo guys, so comment lang tayo guys sa video natin. Tapos, huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe na lagi yung updated sa iba pa natin video. So, salamat sa panonood. Thanks for watching. Have a nice day.